Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po muli. Welcome back sa ating The Narrow Gate Ministry. Ang live podcast po natin sa Facebook. So Ramil, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi, Pastor David. Pastor, tayo po ay patuloy pa rin po nating tinatalakay yung Lotus. Ito yung against tulip. At nakaraan po. Nasa huli na po tayong bahagi, yung part 4. Pastor. At yung huling bahagi, yung last part po ay yung security of the saints. Against naman po ito sa perseverance of the saints. Wow. So, makikita po natin dyan, Pastor, yung kanilang definition. Ano ang definition nila? Ayan, sahin po natin. Yun. Nawala, bro. Yun na nga. Ayan, ayan na. Papalitan na, ano? Ayan, basahin po natin, no? Ayan. Alam bro. Ayun, so ito po yung definition ng kanilang letter is ng Lotus, no? Store. Security of the saints. Ayan, letter is po nila. Sabi po dyan ay ito po ay against perseverance of the saints. At para sa kanila, dito kay Daniel Wiresbatch, no? The believer is secure because Christ promises eternal life, not because the believer perseveres perfectly. John chapter 10 verse 28 says, they shall never perish. John chapter 5 verse 24, binabanggit din po, may mga verses din siyang binabanggit. Says that believer
hath everlasting life, and shall not come into condemnation. Works, fruit, endurance, and faithfulness relate to discipleship, fellowship, discipline, and reward, not proving or keeping eternal life. Ano ang sabi natin dyan? At best ay misrepresentation na naman to, no? Sigurado po, pati yung verse yata mali ang Kasi hindi naman natin sinasabi na the believer will persevere perfectly. So dinagdagan niyan perfectly, no? Kasi akala yata niya ang turo natin ng Tulip o ng Reformed Theology ay kaya ng mananampalataya na maging perfect at siya ay magtitiis hanggang wakas na perfect. So dinagdagan niya ng word na perfectly, no? Hindi yon ang ating paniniwala. We believe that believers still sin and there's no perfect believer on earth, even reformed believer. So hindi po sila magiging perfect kahit kailanman. At dito nga sa dito sa kanyang meron siya dito yung lotus, yung maganda yung acrostic niya, no. Ang sabi niya diyan ay doon sa ating chat group, no. Meron doon na picture. Pwede ba ipakita natin? Tayo pong Yung meron siyang lotus mismo na mas maganda kasi sa kanya galing eh. So, yung kasi is parang wala namang picture niya. So, tingnan natin, no? Yung Yan, kanya mismo. Yan. Yan ang kailangan nating ipakita kasi siya yan eh. Saka para makilala na rin siya. No, pagka tayo ay mag-refute ay galing sa kanila mismong website para wala silang maidahilan. Kasi siya nagre-refute ng hindi galing sa mismong website o mismong adherent ng Tulip at saka nung Reformed Theology. Tayo titingnan natin yung mismong kanyang sariling website, no? At ang alam ko hango ito sa kanyang sariling website no? Opo, doon po ito. Theology rin po niya. Yes, yan, di ba? So yan ang maganda, no? Kasi sabi niya diyan ay doon sa mismong S niya. Yes. Sa definition niya, iniban niya kasi yung natin doon sa kabilang side, sa right side na kanyang lotus eh. So Oo nga, kasi no? pinagkumpara niya di ba? So ang ginawa niya, yung lotus niya, tapos sa tulip, ang sabi niya, tingnan mo muna kung ano yung sabi niya doon sa lotus, doon sa S. Sa SAS. Sabi po dyan, perseverance of the saints must endure to the end. The true believer will persevere in faith to the end. Those who fall away were never truly saved or will be restored through discipline. So, lita. Liit palaki mo. So that only the persevering are ultimately saved. Ayun man nagpe-persevere. Ayun ang paniniwala po niya doon sa atin. Oo. So mali. So sabi niya, sa kanya muna, no? The believer is secure because Christ promises eternal life. Not because the believer perseveres perfectly. So, pejorative yung kanyang bintang na akala niya, ang turo natin ay nagpe-persevere tayo perfectly. Kasi nga, ang kanyang standpoint, yung background ng kanyang pag-refute ay yung paniniwala niya na ganun ang ating paniniwala, no? So ang tawag diyan ay misrepresentation, no? Slippery slope fallacy. Hindi naman yun eh. So you don't accuse somebody of believing in something or in a belief system when you don't truly know the definition or the stand of that somebody concerning that belief. So you need to present at least a video or a written statement from the website or from the person himself. O maaring isang kanyang teaching lesson o teaching session sa isang church setting para masabi mo na iyon ang paniniwala niya. Kasi hindi po pwede, kaya nga dito tayo, nagpa-flash tayo eh. Kasi that's why the reason why I encourage you to find yung mismong videos ng teaching like Ed Lapis o kahit audio. Ebidensya talaga. Diba? Kasi hindi tayo pwedeng magbintang eh. Kasi misrepresentation nun. No?
nagle-label tayo ng pagkatao o paniniwala ng isang tao kung anong uri siyang mananampalataya, pero hindi naman natin tiyak kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan niya. Ang mangyayari doon ay misrepresentation. We are just ang tawag doon sa term natin sa linggo ng Tagalog ay chismos. Chismis lang yan. Dismiss lang. Hindi totoo eh. Chismis lang. So ang kanya kasi chismis lang eh. Oo. So hindi siya matibay. So we don't believe, and I know many Reformed theologians or even kahit strong Calvinists, hindi sila naniniwala na may perfect perseverance. There's no perfect perseverance. And you can't persevere on your own. Actually, in Reformed theology, we don't persevere because we are able to persevere on our own. We persevere because God is protecting us. God is preserving us. Kaya nga ang ginagamit din na term ng iba ay preservation of the saints. Na it's not because of who we are and what we are doing, and not because of our own righteousness that we can continue in the Christian faith. No, it's not the teaching of the Reformed theology. It's not the teaching, no? Ngayon, ang problema kasi sa kanila is, salvation is received by faith. May malaking problema ako sa kanya. No? Sabi niya is secured daw siya and salvation is received by faith. How about children or infants who don't have the ability to have faith? So, hindi mo pwedeng ituro na ang mga babies who died in infancy are saved if you believe that salvation is received by faith. How can they receive salvation if they cannot have faith simply because their cognitive ability is not yet fully developed? Because faith, sa ating kasi, ang ating faith ay produce siya ng regeneration eh. So, ang faith ng Arminian is produced by their own intellect. Tama. So, makikita mo yung pagkakaiba ng definition ng Arminian system, nitong Lotus, at ng Reformed theology or Calvinism, yung tulip, acrostic na tulip. Doon sa definition ng faith, magkaiba eh. Ang definition ng Arminian doon sa faith is it is the ability to receive. It is the ability to comprehend. Why? Because according to Arminian theology, there is still at least 0.1% of goodness, that has been retained after the fall. Kaya nga sa kanila is partial lang ang kanilang, or inability nila ay partial lang. Partial inability because they still have ability at least to some degree. And that's the reason why they can produce faith on their own. You see? That's why yung kanilang salvation is still based on their own faith. That is produced by their own mind because they are still able, because they believe that men are only partially unable to do good works or to do righteousness or to be righteous. So kaya nga, ang mangyayari is may contribution pa rin talaga ang tao sa salvation in Arminian system. And your contribution is the remaining at least 0.001% or 0.001% of your own righteousness because you are just partially unable. So ibig sabihin, pag partial, may kakayahan ka pa rin kasi meron pa rin natira. So may partial righteousness pa rin kahit paano na natira sa'yo. Kaya nga ang Arminianism is modified, yung kay Erasmus at saka kay Pelagius. Modified Pelagianism. So mas pinababa lang nila ang percentage ng righteousness. Pero still, there is still righteousness in man, and that righteousness is what he contributes to his salvation by exercising his own faith. Whereas in Reformed theology, even the faith that a person exercises during salvation is not his own faith. It is not produced by his own intellect, but it is given by God. Kaya nga sa atin, ang interpretation natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9,
ano yung sabi doon? For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. Yung faith ay hindi atin. Ito'y pahiram ng Diyos. Ito'y produkto ng pagpapanibagong buhay sa atin, sa spiritual, ng banal na espiritu. So when the Holy Spirit indwells a person, so He gives that person the ability to have faith. And that saving faith is not ours. It is the gift of God. That's why even the faith that we have utilized to appropriate salvation is not according to our own ability. It's not based on our cognitive powers Contrary. or our own intellect or intellectual capacity. But it is produced by the Holy Spirit in us. So we only exercise what the Holy Spirit has given to us when He indwelt us. So that's why even faith is not our contribution because we are dead in sin. And that's the reason why there's a big distinction between the Arminianism or Arminian faith and Reformed faith. Dahil nga, mula sa umpisa hanggang sa dulo, ang Arminian may ambag eh. Kaya nga sabi ko nga, ang Arminianism is we can call Arminianism as cult, intellectual cult. Because why? It is just a modified Roman Catholic belief. Sa Roman Catholic kasi is, they are saved because of their own performance. Somehow, ang Arminianism, faith lang ang performance niya, binawasan lang. No? There's no work of righteousness, but yung faith nila ang dahilan. So parang nakita ng Diyos, mula sa eternity past, ikaw nga ay mananampalataya. Kaya napasunod mo ang kalooban ng Diyos na i-elect ka. Kasi nakita niya parang parang he pick the corridor, doon sa corridor ng time, at nakita ka niya sa certain point na yon ng time na ikaw ay sasampalataya. You will exercise faith. So that's why, na-foreknew niya yon, kaya yun ang basis ng kanyang election. Kaya nga sa Arminian system is, ang basis ng election ay yung foreseen faith, which is work of the mind, work of the cognitive work or intellectual work ng isang tao. That's why still, ang salvation nila is by work. Work of the mind. Because if you exercise your own faith using your own intellect, whose performance is that? Is that God's or yours? So it's yours. Because if it's yours, still you have contribution to your own salvation. So therefore, you must maintain your salvation. Ang problema dito sa sa theology. Anong pangalan? Daniel Wiles. Kay Daniel na ito ay parang naniniwala siya na na-save siya sa kanyang faith, pero naniniwala din siya na kahit wala siyang faith, save siya. Ay sabi niya, secured na siya eh. Ano po siya? At against din siya dun sa perseverance eh. Parang lumalabas ay hyper siya eh, na hyper grace. Na hindi niya kailangan mag-persevere. Kasi bahala ng Panginoon sa akin. Hyper grace na Armenian. Ito ang Armenian na hyper gracer. May work pa rin siya. Oo, kasi di ba kita mo? Sabi nga niya, salvation is by faith. That's why I avoid the statement, you are saved by faith. But I always use the term, you are saved by grace through faith. It is only true. Kasi malaki ang pagkakaiba ng salitang by at saka through. Ang by, yun yung merit. Yun yung talagang primary cause, by, sa pamamagitan. Or by, kaya nga sa Tagalog, nang i-translate, naligtas kayo sa biyaya. Yun talaga ang merit eh. We have no merit on our own. We are only saved through the merit of Christ, through the righteousness of Christ, through the saving work of Christ, through the atonement of Christ, through the redemption of Christ, through the adoption of God through Christ. So, through the substitutionary work of Christ on the cross, by His blood, by His sacrifice. No? Now, kaya kita mo, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan, through faith. Yung pamamagitan, secondary cause. Kaya lang po, Pastor, hindi siya talaga ang dahilan eh. Yung faith ay yun lang ang ginamit na kasangkapan, hindi para maligtas, kundi para maintindihan at para maunawaan yung pagliligtas. Kasi without faith given to you by the Spirit, you cannot understand
the work of salvation. You cannot appropriate to yourself the grace of God. Okay, sabi nga. Ang nagiging problema ay yung faith, inihiwalay nila yan doon sa grace, Pastor. Yes, At sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pananampalataya ninyo, yun na talaga. parang sarili nila yung pananampalataya. Yes, oo. Kaya, So that's their contribution. yes. Kaya nga sa Armenian system is, nasa iyong kamay ang iyong kaligtasan. Mm. You are still the decision maker. Captain of your soul. You are still the captain of your soul. If you don't want to receive, if you don't want to believe, if you don't want to exercise your faith, even if Christ died for you, then that's useless. That death is useless. Oh. Because you must exercise your own intellect to believe. Mm. So in that's your contribution to salvation. Without your contribution, Christ cannot save you. God cannot give you what He wants to give you. So kaya nga sa kanila is natatanggihan yung grace eh. Di ba kaya sa kanila resistible? Resistible ang grace. Kasi nga sila pa rin ang may huling, kumbaga huling salita eh. May huling pagpapasya. No po. Tama. Hindi lang. At hindi nila kayang tanggihan yan. Kasi lahat ng Armenian, ang ano nga kasi, ang Armenian eh, yung kayabangan eh, no? Opo. Lahat ng Armenian, ang hindi nila alam ay kanilang ibinabagsak ang Diyos eh. Kanilang ginagawang secondary yung work ng Diyos eh. At primary yung aking sariling pananampalataya eh. Parang kung hindi ako sumampalataya, kawawa ka. Wala kang magagawa sa akin. Kaya di ba may mga preacher na mga Armenian na pag walang tumatanggap sa panalangin, Opo. ang sinasabi ay, poor God, poor God. Kasi para sa kanya, kawawa ang Diyos eh. Biro mo, tinatanggihan ng tao. Kasi akala niya, ang tao ang dahilan. Kaya siya, hindi naligtas eh. Ang Diyos ang dahilan kaya hindi sila naligtas. Dahil hindi sila tinatanggap ng Diyos. Ang Diyos ang may karapatang tumanggap at tumanggi kasi siya ang Diyos eh. Bakit naman ikaw ang may karapatang tumanggap at tumanggi? Eh, nilalang ka lang. Mm. Sino ka ba para tanggihan ang Diyos? Kaya mo bang tanggihan ang gumawa ng langit at lupa? Eh kung ikaw ililigtas ng Diyos, lahat ng pangyayari sa buhay mo, kanyang imamanipulate eh. Para ka magmakaawa, eh, pipilayan ka eh. Kung ikay mayabang, babaldahin ka eh. Magiging duling ka. Pagka ikaw ay mayabang at sasabihin mo, ako ang tagapagligtas na aking sarili sa pamamagitan ng aking pananampalataya. O pag nabagok ka, di wala ka na. Patay ka na. Kaya nga, sa totoo lang, no, ang Diyos eh, ang mayroong talagang tanging, natatanging kakayahang iligtas ka eh. Wala kang kahit anong magagawa para iligtas sarili mo eh. Well, Pastor, sasabihin po nila yan, i-deny nila yon na sila yung parang, hindi niya totoo na kami ang captain ng aming kaluluwa. Hindi nga. Naniniwala niya kami sa sovereignty ng Diyos. Pero, contradictory po kasi yun, dun sa kanila mismong, Deklarasyon eh. yes, na ito, by faith, kailangan mayroon kang faith, sarili faith, at tanggapin mo ang Panginoong Hesus Oo, Kristo. pag hindi mo tinanggap, wala siyang magagawa. Yes. O paano naging sovereign siya? Kaya nga, ganun. Eh kasi ang sovereign, kahit ayaw mo eh. Hindi naman nawawala ang freedom ng tao eh. Kundi ang kanyang freedom, pag siya makasalanan, gumawa lang ng mas masama at mas maraming kasamaan. Mas konting kasamaan at mas maraming kasamaan. Kasi akala nila, ang tao ay malayang gumawa ng mabuting karapat-dapat sa Diyos eh. Yun nga yung problema nila sa definition ng righteousness eh. Yun, opo. Akala nila, kaya nila sa sarili nilang kakayahan na bigyang kasiyahan ang Diyos kahit paano. No? Kasi nga, sila na may manatitirang kabutihan. At yun ang ine-exercise nila. Kaya sila naliligtas. At yun ang nakikita ng Diyos eh. From eternity past, nakikita ng Diyos yung kanyang kakayahan na yon na sa yugto ng buhay niya sa edad na 20 anyos ay siya isasampalataya. Kaya siya inelect. Kaya ang eleksyon ng Diyos, ayon sa Armenian belief system, ay depende dun sa pananampalataya eh. Kaya nga ang focal point ng katuruan nila is you need to have faith. If you don't have faith, God cannot save you. Paano yung mga bata nga na they are unable to believe and have faith? So wala kang, paano ngayon? Kaya nga kita mo, silent sila. At saka pag naniwala silang ang bata naliligtas, kahit walang faith, di contradictory na yon. Kasi ayon sa kanila, kailangang exercise ang faith eh. Kailangang tumanggap ka kasi kung hindi ka tatanggap, hindi ka naman tatanggapin ng Diyos eh. Kasi nga, nagpa-follow lang naman ang Diyos, yung kanyang pagliligtas, doon sa iyong gagawing pagtanggap eh. Pagpapasya. Kasi nga may free will eh. May libertarian free will na parang may kakayahan silang tumanggi sa manlilika at may kakayahan din silang tumanggap.
sa anumang oras nila gustuin. Grabe na po. Mm. Po ba yun? Kala mo, simpleng ano lang to, error lang eh. Pero pagka inano mo po, Pastor, talagang Yes, so yung pride ng tao lumalabas. lalabas talaga. At saka alam mo, ang kanilang niyuyurakan Mhm. ay mismong yung sovereignty ng Diyos, yung kanyang omnipotence, omnipresence, at omniscience. Na para bang hindi alam ng Diyos na siya'y talagang tatanggi. Kaya nagsisikap pa rin ang Diyos ngayon na baka sakaling tumanggap. Although nakita nga niya, pero nag-aabang pa rin siya, baka magbago ang isip. Mm. So, Tingnan mo. di ba? Tapos pagka tumanggap na, ang ibang Armenian, consistent, nawawala. Kaya ang Diyos, hanap pa rin siya ng, ano pa rin siya, no? Nag-aalala pa rin ang Diyos na baka biglang tumanggi. Kaya kanya pa rin babawi yung kaligtasan. Kaya nga, nakadepende lang talaga sa pagpapasya ng tao ang kaligtasan. Ayon sa Armenian belief system, whether an Armenian believes in eternal security or not, still, they are united in the belief that God has chosen them before the foundation of the world because God has foreknown that they would believe Mm. in the future. And that election of God is by foreknowledge of what they will do to the gospel. If they would accept, then God will elect them. If they would not, so God will not elect them. So that's why election is based on foreseen faith. Yun ang Armenian system. So whereas sa atin, walang nakita ang Diyos na mabuti sa'yo, wala rin nakita ang Diyos na maniniwala ka o tatanggap ka. Pero sa kabila ng wala siyang nakita sa'yo, pinili ka niya. At tatawagin ka niya sa takdang panahon upang ikaw ay baguhin. At upang ikaw ay maka-exercise ng faith, bibigyan ka niya ng kaloob ng pananampalataya. Mhm. Because ang faith na meron lang ang tao na makasalanan, ay makasalanang faith din. Yes. You cannot have a holy faith if the vessel is unholy. Oo. How can the mind who is depraved or which is depraved produce a holy faith? Oo. Kaya kinakailangan talaga papasok pala, Pastor. Kailangan yung unang isip mo muna rin, linisin eh. Yes. Oo nga, kaya nga si Jesus Christ mayroong tunay na isip ng tao eh. Oo, diba? Kaya para ma-redeem niya sa pamamagitan po ng kanyang perfect will, ang will ng tao. Kaya pinerfect ni Jesus ang kanyang pag-iisip, pagsasalita, ang kanyang gawa, para masave lahat ang tao na hindi perfect. Yung kanyang pinili, no? Ang lahat na masave, masave lahat ang kanyang hinirang na hindi perfect ang mind, hindi perfect ang isip, ang salita, hindi perfect ang gawa. Kaya Jesus Christ imputed His own righteousness to the believer. Ba? During that indwelling of the Spirit, during the call, the inward call Opo, and then what? of the Spirit, Gospel. which will take place for certain 100%. Hindi ang Diyos parang naghihintay o parang nag-aalala na baka hindi siya sumampalataya, kaya kailangang suyuin ko siya. Hindi ang Diyos nanunuyo eh. Alam na niya kung sino Para ano, ang sa Kanya. parang chamba, Pastor. Hindi, oo. Wala na, sige, kung sino na lang. Ganon ang Diyos nila eh. Ala-chamba ba? Kaya nga ang kanila is, ang kaligtas ay para sa lahat. O, ang tamaan, ay siya lang ang pwede. Ano po? Kumbaga ang mag-respond, di siya lang ang ligtas. So, nakasalalay sa response ng tao, yung pagliligtas, walang kabuluhan yung kamatayan ni Jesus. Wala, parang ganito yan eh, namamana ka, wala kang target. Yun ang Diyos sa kanila. Parang bahala na kung sinong tamaan. Parang ganon. Hindi pala intentional talaga. Hindi yun. intentional sa Diyos. Ang pagliligtas, bakit magiging intentional? Hindi nga niya tiyak kung sino ang mananatili sa kanya at hindi eh. Pero Pastor, aminin nila o hindi, yun talaga yung ano eh. Yung, Pero ayaw nilang aaminin iyon. Kaya- Pero hinihimay-himay natin dahil may consequence ang bawat Yes. statement eh. Meron siyang logical effect no or result. Ano po? Kailangan kasi consistent ka eh. Yes. Hindi pwedeng ito yung paniniwala mo pero ayaw mong tanggapin yung consequential belief na lalabas dahil ito yung belief mo. Kaya nga the most inconsistent belief system is Armenian system. Kasi parang ligtas na, no? Parang totoong grace. Pero pagdating sa dulo, pagdating sa gitna, natatanggihan. Paano ka matatanggihan ang grace? Ano bang ibig sabihin ng grace? Ang grace is yung binigyan, hindi naman deserving. At binigyan siya kahit na hindi niya ginusto eh. Kasi hindi magiging grace kung ginusto mo lang. Di parang bayad yun kasi ginusto mo, di ba? Kaya nga grace hindi mo ginusto eh. Hindi mo ginustong maligtas at wala namang may gustong maligtas eh. Diba? Sa totoo lang, sa true sense of the word,
salvation. Walang totoong gustong sumunod kasi sa Diyos eh. Gusto nila sa hari sila ng buhay nila eh. Totoo po yun. At gusto nila sila nga magligtas sa kanilang sarili kasi ma-pride nga ang tao eh. Ang tao ayaw talaga ng grace eh kasi nga libre. Ang tao gusto laging may pagmamalaki. Pagka nga outing, di ba? O maghahanda ng marami yan kahit paano, no? O kaya yung walang-wala, talagang maghahanda pa rin kasi sasabihin niya, at least, di ba, may ambag ako. Hindi ako nakakahiya. Ganun ang ano ng tao. Gusto niya ay siya'y mayroong say sa lahat. At kahit sa kaligtasan, gusto rin ng mga Armenian, may say ako. Ako ang nagdahilan. Kaya mo nga ako nailigtas eh. Kung ako ba'y hindi sumampalataya, ako ba'y maligtas. O, di ba? So, inutil ang Diyos kung hindi ka sumampalataya. Parang ang Diyos ay sunod-sunuran sa tao. Na kung may makita siya. Ang problema doon sa nawawala ang kaligtasan, ganito yan eh. Nakita daw ng Diyos na sasampalataya ang isang tao, kaya niya iniligtas. Pagkatapos ay pwede daw tanggihan ng taong yun ang kaligtasan. Paano kung di nakita ng Diyos na siya sasampalataya, kaya pinili? Di tatanggi. Di ibig sabihin pala, hindi alam ng Diyos yung future ng taong yun. Hindi pala alam ng Diyos na yung taong yun, sa isang yugto ng buhay niya, aayawan siya. Kaya mawawala. So ang defeated doon ay hindi lang mismong yung doktrina ng noong partial inability, kundi ang doktrina mismo ng walang hanggang kapangyarihan at walang hanggang kaalaman at walang hanggang presensya ng Diyos. Na parang ang Diyos ay napaglalangan ng tao. Nadaya. Di ba? Naisahan. Iniligtas dahil akala totoo. Tapos hindi niya alam na yung pala'y peke. Hindi nabasa ng Diyos yung puso ng taong yun. Peke pala niya itong... Peke pala ang sabi ng Diyos nila Ng Diyos nila kasi hindi yan ang Diyos natin eh. Sasabihin ng Diyos nila, ay akala ko magtutuloy kaya ako iniligtas. Yung pala'y titigil. Tapos ngayon ay siya abang ng abang, no? Baka sakaling magbalik loob. Kawawa. So, kawawang Diyos talaga. So, ang Diyos nila ay ibang Diyos eh. Hindi po yan yung... Hindi yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia, He has already declared the end of all things. Yes. He has already chosen from the foundation of the world, and He will protect them until the day of the Lord Jesus Christ. He who start the good work in you will finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Philippians. Jude chapter 24 din. To whom He is, sa Jude, pakibasa mo. Ito yung ating bilip Jude chapter 1 verse 24. Kung may English I-refute natin yung sinasabi niya na tayo din naniniwala na ano po, Jude po? Perfect daw. Jude chapter 1 verse 24 kasi wala namang ibang chapter yan. Judas. Yan, Judas talaga. Isa lang verse. Isa lang chapter. Hindi. Si Judas iyan, nakapatid ng Panginoon, ano? Opo. Verse na po. Yan po ay hindi si Judas na Iscariot. 24 nga. Ito po. Ay, bro. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Isang Diyos at nagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ni Yesu Kristo na Panginoon natin sa kanyang kapurihan karangalan natin. Ang Diyos ba hindi ka kayang ingatan upang hindi ka magkasala? At ang Diyos ba hindi ka kayang iharap sa Diyos Ama ng walang kaligtasan, ng walang kapintasan rather? Kaya. At may malaking kagalakan. Siya makakapag-ingat sa atin, no? Upang hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. At siya rin makakapagharap sa atin ng walang kapintasan. Dahil nasa atin na nga ang righteousness ni Christ. Ang tingin kasi sa atin ngayon ng Diyos Ama ay perfectly holy through His imputed righteousness. Yun yung ating kalikasan na ngayon, no? Bilang mga taong pinatawad. Justified You have been justified. Dahil kay Christ na po. Ang justification kasi ay declaring somebody as if that person has not done any sin at all since birth. Yun yan. Dineclare ka ng Diyos na wala kang kasalanan mula nang isilang ka, hindi ka nag-commit. The moment na ikaw ay justified sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Dahil kaya nga ligtas na tayo Kasi kung nakikita ng Diyos na tayo hindi karapat-dapat, paano ka maliligtas? Maliligtas lang ay yung karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ngayon, yung ating standing before God as justified individuals
iyon ay magre-reflect din naman sa ating eksperyensya o sa araw-araw na karanasan. Unti-unti natin iyong maiilapat. Dahil alam mo, bago ka nang nilalang eh. Kaya nga ang tawag sa mga mananampalataya, no, ng mga apostol, ng mga sumulat, ng mga aklat sa Bagong Tipan, to the saints in Ephesus, to the saints in Corinth, Mga banal. to the saints in Thessalonians, to the saints in Colossians. Sa mga banal. Ang tawag ay banal. Bakit? Banal na yan. Pinabanal na sila dahil pinatawad sila at perpekto na silang nilinis sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Opo. Yung kaligtasan nila. Pero kita mo, mga taga-Korinto, sa mga banal na nasa Korinto, pero hindi ko kayo makausap sa parang spiritual dahil kayo makalaman. Di ba? Yung mga banal na Banal sila sa kanilang katayuan sa harapan ng Diyos dahil sa justification, pero sila yung makasalanan sa karanasan. Dahil sila yung mga sanggol sa pananampalataya. Yun ang tawag ni Pablo. Kayo yung mga karnal, mga sanggol Mga hindi nag-grow. na hindi nag-grow. Kaya alam mo, sa totoo lang, no, sometimes we judge salvation of our fellow believers based on their external, yung pag nakapagsalita lang ng masama, hindi yan ligtas siguro. O kaya naman ay nakapagsalita ng nakamura ng konti. Hindi ligtas yan. Alam mo yung iyong paniniwala based pa rin pala sa ating gawa eh. So kung based sa gawa mo ang iyong kaligtasan, hindi ka rin maligtas. Kasi sa pagja-judge mo, nagkasala ka rin na hindi, siguro sinabi mo itong hindi ligtas. Kung nag-judge ka sa isang lingkod ng Diyos o sa isang anak ng Diyos. Kaya nga ang ating pinapairal we reserve judgment kung sino ang save o hindi. We reserve judgment. Kasi hindi mo alam kung sa huling bahagi ng buhay niyan, yan ngayon ay padapa-dapa. Diba? So, Kaya nga sabi ni Pablo, mag-ingat ang sino ang nagsasabing siya ay nakatayo. Baka isang araw siyang mabuwal at pagtawanan din siya ng iba. Kaya nga ang challenge sa atin is magtulungan tayo sa pagpapalago ng pananampalataya ng bawat isa, magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin, sa kahirapan. Hindi tayo dapat na magkagatan, magsakmalan, magsiraan, kundi bagkos tayo isang hukbo na dapat yung mga wounded soldier, yan ay inahango sa gitna ng labanan at pinipilit dalhin doon sa gamutan. Hindi yan iniiwanan. Hindi yan iniiwanan sa gitna ng labanan kahit patay na yan. Mahalaga yung katawan yan eh. Kasi pride yan ng bansa nila. Kasi pag nakita yung katawan yan ng mga kalaban, chachap-chapin yan nakakahiya, di ba? Tapos yung tutuhog ang ulo niyan sa trophy nila. Kaya nga ayaw nilang mangyari yung ganon. Na ang kapwa nila sundalo na kasama nila ay pabayaan nila sa labanan. Ang nangyayari sa ibang churches, sila nagbabarilan. Diba? Nagtatargetan. Patay ka. Ayaw ko sa'yo. Pangit mo. Diba? So, kung may mahina, paalalahanan, sabihan natin yung nagkakasala na, Brad, magsisi ka sa mahinahong paraan. Galatians chapter 6. Huwag mo siyang parang huwag mo siyang pawawalan ng pag-asa na siya'y Discourage. discourage mo na wala na pala akong pag-asa. Tinakwil na rin ako ng mga taong ito eh. Sila na nga yung kahit paano nakakaunawa pa sa akin. Ngayon wala na. Although of course hindi tayo natutuwa dun sa kanya. Of course hindi tayo natutuwa. No? Dapat hindi tayo matuwa. Pag mayroong nagkakasala, tayo nalulungkot. At nararamdaman naman nila yan na tayo nalulungkot eh. Hindi katulad ng pong mga Iba din kasi talaga yung conversation mo sa Malago eh. Talagang malalim eh. Pero pag sa ganun, siyempre, tinuturing mo siyang kapwa mananampalataya. So, pero yung lalim ng spirituality, hindi mo kasi ma-practice sa kanya eh. Opo. Hindi. Mahirap i-practice. At saka yung mga ganun, Pastor, lalo silang lumalayo pagka naramdaman nila na Negative ka. Yes, parang hindi naman pagtutuwid talaga ang ang gusto nito sa akin, judge lang ako. Na-judge lang ako. Kaya lumalayo, sarip na maris. We don't know. Time will come. He will reveal everything. Yes. But as long as we are alive on earth, we are still
in this planet. So we need to exercise yung patience sa kapwa-kapatiran. Doon sa atin lang grupo pero kung hindi natin kagrupo, we are not to judge that they are saved, di ba? Yes. That they are belonging to the body. Unless kaibigan natin sila sa kaparehong pananampalataya na alam natin yun din ang belief system at mayroon tayong kahit paano ay some knowledge of their spirituality, of their history as Christians. So, ang mahirap sa ibang church, no, parang pag may dumating na taga-ibang lugar o taga-ibang church, agad pinaglilid. Yun ang mahirap. Nagiging pastor agad. Yung pala propetang bula ang propeta. Ayun, tapos, bagsak lahat. Sa pahamak tuloy. Yung pala ay predator. Tinangay yung mga member. Tinangay, maninila, lobo. Kaya yun ang problema, kaya split ang churches. No? Agad-agad nagtitiwala. So, ang pagtiwalaan natin, yung alam natin na atin talagang kapatiran. Pero yung hindi natin kapatiran, dangerous yan. There are many wolves in sheep's clothing na nagpapanggap na sheep. So, wag nating paniwalaan agad-agad basta-basta. Kung hindi natin kilala. Pero kung kilala naman natin, we don't parang inaapi natin. O kaya naman sobra nating sinasamba na halos. Meron ganun na parang super spiritual ito. Parang ang tingin na parang Diyos na, no? Parang untouchable. At pag nagsalita ay dapat ay dinumero. Yun yung alam mo yung tawag na minsan ang church ay nagiging dinumero dahil nagiging parisaic. Parang holier than thou. Dapat yun din ang danger Parang nagpapabutihan. Mas magmabuti ako, mas banal ako dyan. Sa ganitong bagay, masyado siyang particular. Halimbawa, sa oras. Kaya sa pananaw. Mga ganun po kasi. Sobrang pansinin niya yung kahit na-late na naman ito. Ito, ikaw kapatid, hindi mo inuuna ang Panginoon. Lang siya. Kapatid, tinalikuran mo na ang Panginoon. Na-late ka lang, tinalikuran na no? Yung mga... hindi naman niya alam kung anong dahilan. Hindi, walang... Paano kung siya lang pala? yung pala ay kaya na-late ay mayroong dinala sa ospital na kapatiran. Tapos siya lang na pala ang hindi pa nakakatulong. Lahat pala ay nag-ambag na. Siya pa pala yung wala pang kahit 5 naiambag. Di kakahiya, di ba? Kakahiya. Kaya dapat ay don't judge agad-agad. We judge based on reality, not on the external or outward appearance. We conduct investigations, we conduct study on the life of that person, we conduct background check. Bini-BI natin. Hindi agad tayo nang judge na itong taong ito. Well, balik tayo doon. Ano ang sabi ni... Connected naman po yung sinasabi ninyo doon sa ating, kasi yung perseverance, yan. May binanggit siya no? John chapter 10, 28 to 29. Tingnan nga natin yun. Kasi kinonect niya yung sabi niya na believer is secure because Christ promised eternal life. Binanggit niya yan. Pakinggan nga natin yan. Tingnan natin. Chapter 10 verse 28. Yan. Chapter 10, 28 to 29. 28. Yan. 28. Okay na po? Sabi po dyan, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni naman. Sabihin, i-secured ang ano? Oo, sa English maganda I give them eternal life. Sa ESV, no? Kasi ito ay dynamic equivalence. Yes. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Dalawang kamay. Nasa kamay tayo ni Jesus, nasa kamay tayo ng Ama. Sino makakaagaw sa atin? So alam mo yun, yung preservation of the saints. We don't believe that we can persevere on our own. We are preserved. That's why we persevere. Our preservation is just the result of God's preservation. We persevere because God preserves us. So,
Mali yung kanyang sinasabi na hindi na ang atin Perfect daw na. perfect na daw, hindi. Misrepresentation ito. Misrepresentation po 'yan. Naalala ko po, Pastor, yung dun sa American Gospel, yung kanyang illustration ng internal security. Mm. Yung tawid na line siya. Mm. Tapos yung Christian, lumalakad siya, tapos nadapa siya, nandun pa rin siya. Itong tuwid na line na ito, Mm. ito yung biyaya ng Diyos. Mm. Pag naglalakad siya, nadapa siya, doon pa rin siya nadapa sa grace. Hindi katulad ng ibang pananampalataya na Mm. pag nadapa, nahuhulog, dire-diretso, tapos Tapos akyat ulit. tapos mahulog na naman. Ganun. Hindi nakakarating. Kaya hindi nakakarating. Yes po. Samantalang yung straight line na yon, papunta sa Panginoon talaga. Mm. At ang Diyos talaga ang kumbaga, siya po Mm. yung may gawa talaga. May illustration diyan sa kay Lauren Boitner na aklat na ang mga Christians ay gaya ng mga taong nasa isang barko na papunta sa isang isla. Yeah, wala na. At ang mga non-elect ay isa ring ay mga tao rin na nasa loob ng isang barko na papunta rin sa isang isla. So, yung mga elect nasa loob ng isang barko, malaya silang gawin kahit ano doon. Pero andun lang siya sa Pero hindi sila nawawala doon sa grasya ng Diyos. Yun. Mas mali. Talagang sila paparating doon sa langit. Yun yung simbolo, yung isla na pupuntahan nila, langit eh. So nakasakay sila doon at kahit anong gawin nila roon sa loob, hindi sila kailanman mawawala. Ito ng mga non-Christians, yung mga non-elect, papuntang impyerno, yung bangka naroon din. Kahit anong gawin nila rin sa loob, papunta pa rin sila roon. Hindi talaga, So kahit kaya kahit anong gawin nilang pagpapakabuti, doon pa rin sila sa impyerno eh. Kasi yung kanilang pagpapakabuti ay ayon sa kanilang sariling gawa. Yung kaligtasan nila ayon sa kanilang pananampalataya. Paano ka maligtas? Kung ayon pala sa iyong sarili yun. Ay defective ang faith mo eh. Defective ang iyong intellect eh. pag narinig po yan ng mga kaibigan nating Armenian, sasabihin na, tingnan mo niya, mayroon talagang itinakda ang Diyos, nilagay niya doon para mapuntang Eh, impyerno. ba't ayaw mo? At saka anong karapatan mong tumutol? Ay, di ba? Ikaw nga rin, nagtatakda ka rin ng kung ano. Pag maniningil ka nga sa may utang mo, galit na galit ka pagka hindi nagbayad sa panong itinakda mo eh. Ayaw nila na ang Diyos ang nagtatakda. Tapos sila na, Ayaw nilang mamili ang Diyos. Sila naman pili ng pili. Pinababayaan lang sila ng Diyos. So, pag namili sila ng kung sino yung kanilang maging asawa, di ba? Hindi naman sila pinadlangan ng Diyos. Namili sila kung anong kurso nila. Di ba? Hindi ka naman pinakailaman ng Diyos. kung anong sapatos sa Namili ka ng kung anong sapatos isusuot o ng damit. Simpleng-simple. Namili ka sa palengke ng gusto mong bibilhin na isda. Di ba? Kahit lapirutin mo yun eh. Oo. Malaya ka eh. Di ka naman pinapakailaman ng Diyos. Pag ang Diyos ang namili ng gusto niya na tao, Ayaw mo. kahit na walang karapatan yung tao, aba ayaw mo. Wag yan. Ako, dapat. Nakikialam ka sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, no, who are you to say anything to God or to ask God of something or anything? May mga iba silang dyan, interpretation, Pastor. Kasi lagi nilang sinasabi na nagiging ang Diyos daw, nagiging tyrant pagka daw namimili. Ba't ikaw ba pag namimili, naging tyrant ka? Oh. Hindi ka naman sinasabihan ng ibang tao, tyrant ka pag namili ka. Ba't ako? Pwede naman sabihin din ng taong yun, may pinautang ka, pinili mo lang kung sinong gusto mong pautangin. Pwede bang magreklamo yung isa na umuutang din na hindi mo pinautang na tyrant ka? Tapos bibintangan ang Diyos na tyrant siya pagka may ginustos siya na yun ang gusto niya eh. Anong pakialam mo? Kaya nga siya tinatawag na Diyos eh. Siya ang hari eh. Siya ang Panginoon eh. Walang tututol. Kung ikaw ay patayin ngayon din ng Diyos at daling ka sa impyerno, wala kang karapatang tumanggi. Wala. Kahit nga buong mundo, sa oras na ito eh, gunawin ng Diyos eh. Sa isang iglap at dalihin lahat tayo sa impyerno, meron ba tayong magagawa? Pero ayaw ko doon at mainit. O, di ba? Kaya lang, salamat na lang na tayo pinili ng Diyos upang hindi pumunta sa impyerno. Pag ginunaw itong mundo ngayon, ay tayo sa langit. Salamat sa Panginoon dahil namatay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay bayaran ang parusa sa ating kasalanan. Amen. At dahil bayad na ang parusa sa ating kasalanan, wala na tayong kaparusahan. No condemnation na. Di ba, Romans 8:1, there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans 5:1, you have been justified. Diba? Therefore, you have been justified. You have peace with God. Malayang kaugnayan sa Diyos. Oo, malaya na tayo sa ating Kaya pang kaugnayan. relasyon sa Diyos, sa ating pagsunod sa Diyos, sa ating pakikitungo sa Diyos. Malaya na tayo makipag-ugnayan at
relasyon sa Diyos. Kaya nga, nung Armenian pa ako, talaga ako nakikipag-away. Kasi gusto ko talaga, bakit ligtas ka pa rin kahit pagka nagkasala ka ba, ang Diyos ay banal eh, di paano ka maliligtas? Kasi hindi ko pa naunawaan yung justification eh. Na yung pagpapawalang sala ay pagdideclare sa isang tao na righteous. Na parang hindi nagkasala kahit isang beses sa buong buhay niya. Mahirap yun. Bukod yung forgiveness sa justification. Forgiveness is pardoning somebody who actually sinned against you. At sa pagpapatawad, hindi mo na ipapataw yung hustisya. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi lang simpleng pagpapatawad, kundi pagpapawalang sala, pag-aalis ng sala, Hindi na at binabalik. pagpataw ng parusa sa kanyang sarili na anak. So hindi na po babalik-balikan ng Diyos yung Hindi kasalanan. na. Ikaw ay nung Kaya yung kung gaano kalayo ang silangan Yes. sa kanluran, ganun kalayo ang kasalanan ng isang tao na pinatawad. Hindi ginamit yung hilaga at kanluran dahil nagtatagpo pa yun eh. As high as the heavens, far as the west from the east. Malayo talaga. Hindi mo... Malayo. Kasi yun ay dito lang eh, sa mundo eh. Yung hilaga at kanluran. Yung hilaga at timog. Pero silangan at kanluran, walang katapusan. Walang katapusan po yun. Kasi, pag lumampas ka ng earth, di ba? Nasaan na ang... Wala na. Walang katapusan. Ay, timog at hilaga, dito lang yan sa ating mundo eh. So, May hangganan eh. Kaya ginamit niya hindi yung kung gaano kalayo ang timog at hilaga. Sisingiling ka pa talaga. Magtatagpo pa yan eh. Pero kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun inilayo ng Diyos ang kasamaan ng lahat ng mga pinatawad niya. grabe. Di ba kayo namamangha? Hindi pa tayo mamamangha niyan, Pastor. Kaya nga assured tayo eh. Tiyak na tiyak tayo sa kaligtasan eh. Hindi dahil sa tayo ay mabuti eh. Yes. Hindi dahil sa tayo ay may faith eh. Nagaya nila eh. Diba? Naalala ko nga po, Pastor, yung kanta na once your enemy, now seated in the table. Oo, biruin mo, no? Dati ako'y kaaway mo, ngayon nasa table mo ako at kasalo mo ako. Hindi. Biruin mo. Medyo nangingilabot ako. Itinalo tayo sa hapunan, Parang hindi sa hapag ng Panginoon. Parang ang hirap kumain, no, na mayroong kang kasalanan dun sa host. Tapos binigyan ka ng lavish Yung na food special na and fine dining, no? grabe. Tapos inahainan ka pa niya, no? Grabe, no? Ganun ang ginawa actually ng Diyos sa atin. Pero ang mga Armenian, hindi po nila Hindi sila pakakainin pag di sila magbabayad eh. Hindi libre. Yan ang mahirap. Kailangan maniwala ka doon sa ticket na meron ba talagang pagkain dito, bibili mo yung ticket. Kasi kailangan maniwala ka eh. Ay tayo ay pag sinabi dito tayo, pasok, handaan. O pasok kahit walang pananampalatayang meron. Kasi bahala ng Panginoon. Sinabi niya eh. Di ba yung magnanakaw sa krus? Oo. Ba't ka narito? Ay, sinabi nung taong katabi ko, pwede daw ako eh, anong gagawin mo? You can come. Sabi, I can come. Oh, I can. That's why I'm here. Di ba? Bahala siya. Siya kausapin mo. Di ba? Yun lang naman eh. Kaya pag may nagtanong sa atin na bakit ka naligtas, ang Panginoong Hesus ang iyong tanungin at ang Diyos Ama. Nasa salita niya, ako'y kanyang hinirang eh. Hindi ko nga alam eh, kung ba't ako iniligtas eh. Dahil sa sobra kong samang ito at pangit ng ugali ko, biruin mo. Sinabi ng Diyos sa akin na ikaw ay aking itinuturing na anak at makatatawag ako sa kanya ng tatay kahit ako'y walang karapatan. Ampun ako pero binigyan ako ng lahat ng meron na parang isang tunay na anak. Grabe. Grabing biyaya. Ano pa ang sabi sa Ephesians 4:30? Kaya tiyak na tiyak ang ating kaligtasan. Kita mo, involve ang Ama. Diba? Tayo ay nasa kamay ng Panginoong Kristo. Wala makakapigil sa atin sa kamay ng Panginoon. Tapos, tayo rin hawak ng Ama. 4:30 po. Oh. Basahin po natin. Ang Espiritu din ay may role sa ating kaligtasan. Kaya perfect yung kaligtasan eh. 4:30. 30 po ba? Ephesians 4:30. Efeso 4:30. 4:30. Yun. Huwag ninyong saktan. Parang ito. Yeah. 30. Ephesians 4:30 nga. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos,
sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Hindi rin mo, no? Talaga. May tatak na. May tatak na eh. Hindi na pwedeng mawala. Ang ginamit diyan na salita ay tulad doon sa hero ng isang hayop. Na di ba iniinit, lambot yung bakal, no? Pinapagbaga, tapos itatatak doon sa baka. Ganun ang ginamit na salita, pantatak. Namarkahan ka na. Kanya ka. May connotation siya ng ownership. Owned ka ng Diyos. Ang sinabing tatak, may tatak ka ng Espiritu. Pagkaari ka ng Diyos paano kanya ibibigay sa iba? Papatalo ba ang Diyos kay Satanas? Oo, kaya Hindi pwede. itong magandang verse na ito, Pastor, gamitin in defense doon sa talagang hindi na napapahamak. Hindi na- mapapahamak. Oo. At hindi na rin po mapoposes ng evil spirit. Oo, paano ko ipuposes may tatak ka ng Holy Spirit. Nasa iyo nga mismo ang Holy Spirit. Kaya nga may tatak dahil nasa loob mo ang banal na Espiritu kasama ng iyong sariling Espiritu Romo 8:16 no na ang ating Espiritu ang nagsasabi kasama ng ating Espiritu no. Tayo mga anak ng Diyos. Papatotoo. Ang Espiritu pala ng Diyos ang nagpapatotoo kasama ng ating sariling Espiritu. Kaya tayo ay nakakaunawa sa salita ng Diyos at tayo nakakapagpatibay na tayo ligtas na naunawa natin ang ginawa ng Diyos sa pagliligtas. Dahil ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. At siya ang nagsasabi sa atin na tayo ligtas, hindi tayo. Hindi ang ating sariling faith. Wala tayong faith na makakatulong sa atin na sarili, kundi ang Espiritu rin. Na talagang siya ang nagtuturo sa ating isip, sa ating puso, sa ating espiritu na tayo talaga ay anak ng Diyos. Hindi ito performance ng sarili nating intellect. Kaya nga 'di ba ang mananampalataya kahit anong hindi nakatapos ng pag-aaral, nakakaunawa samantalang yung mga doktor na, yung mga scientist, hindi maunawaan kasi ang mga bagay na spiritual, naunawaan na sa parang spiritual Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin kasama ng ating sariling espiritu. Kaya yung tinatawag na indwelling. Kung walang indwelling ng espiritu, hindi tayo maligtas, kapatid. Yes. Hindi dahil sa faith mo. Yes. Kahit anong faith mo, kung wala kang banal na espiritu, yung faith mo, walang kabuluhan yan. Dahil hindi mo pa rin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ang makakaunawa lang, sarili din niya na kapantay na Diyos din. Kaya binigay sa atin ang Diyos Espiritu para maunawaan natin ang Diyos. Hindi natin kayang maunawaan ang isip ng Diyos kung walang Espiritu ng Diyos. Siya ang nabibigay sa atin ng pangunawa sa mga bagay na patungkol sa kanyang plano ng pagliligtas at plano sa hinaharap para sa lahat ng mga hinirang. Diba? Kaya nga may tatak ka pa. Binigay na lahat ng Binigay na ng Diyos sa atin lahat upang tayo makatiyak. Kung hindi ka man makatiyak, ligtas ka pa rin. Dahil hindi naman ang katiyakan mong sarili ang nagliligtas Hindi pa yung salvation. Ang mahalaga, ikaw ay lumalago, ikaw ay Kristiyano, at ikaw ay pinananahanan ng Espiritu. Hindi naman lahat ng pinananahanan ng Espiritu ay masigasig kasi din sa pagdinig sa Espiritu. Dal sila kasi nga hindi naman nila ine-exercise yung kanilang yung pagbabasa, hindi dumadalo sa gawain. Hindi naman automatic ang paglago Paano ka mapipid ng salita ng Diyos at maunawaan mo yung sinasabi ng Espiritu through the Word? Hindi mo naman alam ang Word. Ang banal na Espiritu, makakapagturo lang sa iyo kung may Word of God na ituturo sa iyo, ipapaliwanag sa iyo. Yung tinatawag natin na yung illumination of the Spirit. Nililiwanagan ng banal na Espiritu yung salita ng Diyos sa ating puso. Kaya pag may nabasa tayong Word of God, dati hindi natin kayang maunawaan dahil wala tayong Holy Spirit. Ngayon, ini-illumine niya, pinapaliwanag niya sa atin. So ang picture ay yung madilim na lugar na pagka may liwanag, nakikita natin kung ano yung itsura. Ganon din yung salita ng Diyos. Dahil may banal na Espiritu, pagka ating pinag-aralan, ipinapaliwanag, nililiwanag sa atin ang banal na Espiritu. Ano bang meaning nito? Ano ba ang tamang kahulugan nito? Yun. Kaya na, we appreciate the Word of God because of the Spirit of God. That's why there's no salvation without the indwelling of the Spirit. And there's no growth in faith without the indwelling of the Spirit. So, and there's no faith if there's no Spirit in us. So that's why, kaya nga yung faith na nag-operate ng salvation ay gift ng Holy Spirit. When He indwelt us, then the faith that we use is from Him, not from us. It is produced by His indwelling in us.
So kaya nga, ang Holy Spirit ang talagang dahilan kung bakit tayo Yes. nakatitiyak na tayo'y anak ng Diyos dahil tayo'y may tatak, tayo'y mayroong pangunawa eh. Nagtitiwala tayo sa Word of God. Ang problema sa iba is bihira na magbasa. Kaya walang ma-explain eh. Hindi nag-grow. Hindi nag-grow. Hindi nagkikrave sa spiritual yes. milk. Ito kasi yung ano ko lang to, parang conviction mo lang to. Yung sin, siyempre hindi pa naman perfect ang Christian eh. Hindi perfect. At nagkakasala pa rin tayo dahil sa sinful flesh na pa tayo. So, siguro yung sin, ito ay bahagi ng sanctification ng Diyos sa atin. Para makita natin na matuto tayong makababa sa harapan ng Diyos. Kumbaga, hindi na ito instrumento ng condemnation ng Diyos yung sin sa atin. Samantalang sa mga unbeliever, ay ito talaga yung dahilan para i-condemn ang mga unbeliever. Sa atin naman, dahil nakagawa pa tayo ng sin, dahil may mga weaknesses pa tayo, so, sa tingin ko po, Pastor, i-correct niyo po ako, ito ay bahagi ng pagpapabanal ng Diyos sa atin. Yung sin na Yes, when we sin, we feel the guilt and pain. Yes po. Yun po. So that's why when we feel the guilt wrought about by sinning, then the more we draw near to God to ask yeah. for His Depend. forgiveness. So we depend on God all the more. So sin makes us closer to God. Yes. Because the more we sin, the more we grieve. And the more the Holy Spirit is grieved as well. And the more we depend on God. And next time, we know that that particular temptation, we cannot fight it. So that's why we cling to God when that particular temptation comes. So we improve, no? Kaya nga ang ano kasi ang holiness ay yung increased awareness of sin. Yun ang isang definition ng holiness noong spiritual growth. Nag-i-increase ang ating awareness doon sa kasalanan. And as we increase our awareness of sin, the more we depend on God and the more we escape to God. Not escape, we escape from sin and turn to God. And the more we become closer to God. Yes. But of course, ang kasalanan ay pag nagawa pa rin natin, ay mayroon pa rin kaparusahan kahit tayo ay Kristiyano na. Kahit tayo ligtas na, pag tayo nagkasala, tayo pinapalo. Kaya yung sinasabi dyan ni Brian ba yan? Dak no? Hindi na daw papaluin. Ang turo daw ng tulip, ng perseverance of the saints. Pagka daw, naligaw o nawala na sa kaligtas o napatuloy daw sa kasalanan, hindi na daw maibalik. Turo daw natin yon. Kahit kailan di kami nagturo na pag nagkasala ang isang tao, ay hindi na mabalik at hindi na daw pinapalo. Tingnan mo, basahin mo yung kanyang misrepresentation. Tingnan mo doon sa iyo, tingnan mo doon sa kanyang misrepresentation. Doon sa kanyang explanation sa kabila, doon sa faith, tingnan mo. Mali ang explanation niya. Tingnan mo. Dito, sa perseverance of the saints daw, ganito, the true believer will persevere in faith to the end. Those who fall away will never truly save. We're never truly saved. So that only the persevering are ultimately saved. Hindi daw truly saved naman. Yes, meron pa siyang sinabi. They will not be punished. No? They will not be disciplined. Ito mo? Yun daw nagkakasala, hindi daw di-discipline. Hindi naman. Actually, the teaching of Tulip, pagdating doon sa perseverance of the saints, if a Christian sins, then God will come and will discipline him. Tingnan mo sa Hebrews chapter 12. Ito po, pinangahawakan namin ito. Ito po, pinaniwalaan po yan. Na Hebrews chapter 12. Verse 4 hanggang preceding verses. Verse na po? Verse 4 muna. Verse 4 hanggang verse 5 na lang. Hanggang verse 6 para. Sige. Hindi pa umahantong sa pag-aalay ng dugo ang makipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo na ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Ang salitang magpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Diyos, ng Panginoon, at huwag mong mamasamain kapag kayo dinidisiplina
Sapagkat ang dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Di ba? O paano hindi kami maniniwala? Naniniwala kami na pag ang isang tunay na Kristyano ay nagkasala, papaluin siya ng Diyos. At ang palo ng Diyos ay depende, no? Sa bigat ng kasalanan. Mayroong palo ang Diyos na hanggang konsensya lang. Pag Oo. maliit, no? Ang kasalanan. Nagigilty, nawawala yung kapayapaan, no? Opo. Nawawala yung kagalakan. Diba katulad ni David, no? Sabi ni David, ibalik mo ang galak ng iyong pagliligtas. Ang sabi ng mga Armenian, kita mo na nawala ang kaligtasan ni David. Hindi mo nabasa, galak ang nawala eh. Di ba? Ibalik mo ang galak. Hindi sinabing ibalik mo ang kaligtasan. Binago nila eh. Binabago nila eh. Kaya nga ang sabi doon, reading into the text sila eh. Pipresume na yun ang sinasabi ng text na malinaw na hindi. Hindi nawala ang kaligtasan kailanman ni David. Even when he committed sin against Bathsheba. Pero malaki ang consequence. Pinatay ng Diyos yung kanyang unang anak kay Bathsheba. So yun. At sabi nga ng Panginoon, huwag kang mawalan ng loob, umanghina ang loob kapag ikaw ay nire-rebuke ng Diyos sa kanyang salita. Alam mo, pagka nagbabasa ka ng salita ng Diyos at mayroong salita ang Diyos na talagang tinamaan ka dahil ginagawa mo, talagang masakit eh. Opo. Diba? Kaya nga tayong mga teacher ng salita ng Diyos, ang hirap magturo, no? Pagka ikaw mismo ginagawa mo yun kasi nasasaktan ka eh. Hirap. Ikaw mismo ang unang nasasaktan pagka ikaw ay nangangaral. Kaya bang ako ay nagpe-prepare ng message, duguan na ako pagkatapos eh. At ako mismo ay nanunumbalik ng aking relasyon sa Panginoon. Panginoon, papanumbalikan mo ang maganda kong relasyon sa iyo dahil tama lahat ito sa akin eh. Mali ang aking ginagawa. Yung iba kasi, pag narinig Patay mali siya lang sila eh. At saka bukod pastor doon, tinuturing nila yung iba, ay kasi ano ito? Oo, yun ang problema. Ayan ang problema. Ginagamit pa yung salita ng Diyos para i-rebuke yung iba, pero siya hindi. Ay, ganito si ano Oo. Maraming mga nakikinig ng sermon na kaya nagtatawa. Ay hindi dahil natatamaan sila, kundi dahil natatamaan yung iba. Yun, no? Tapos tumitingin pa sa iba, yari si sister. Yari si... Pero siya pala yun. Kaya yun ang iba is, ang nangyayari is, tawag doon, denial. May denial sila na sila'y pinapalo na pala. Pero mararamdaman mo rin yan. Ang palo kasi ng Diyos ay tiyak na tiyak. Masasaktan ka. Hindi pwedeng mamalo ang Diyos ng walang pain. Kasi may purpose yung palo eh. At nawa, no, yung mga nagkakasalang Kristiyano, huwag nang umabot doon sa matinding palo pa. Yung patayin ka pa. Kasi sabi nga, hayaan mo nang, ibigay mo na kay Satanas. Yung nagkakasala sa Korinto, na inagaw yung kanyang asawa ng kanyang ama, tapos kinasama niya. Tapos ay kampante lang yung mga leaders sa Corinth. Na, pa nila eh. Oo, parang binabaliwala. Hindi sila discipline. Ang sabi ni Pablo ay, ibigay ninyo kay Satanas ang katawan ng taong yan at namaligtas ang kanyang kaluluwa. Yun, makikita mo roon yung yung assurance pa rin ng salvation. Kilala ni Pablo yan eh. Yung taong yun. Kaya alam niyang ligtas yun. Pero ang sinasabi niyang ibigay kay Satanas, alisin niyo sa loob ng iglesia. Pabayaan niyo siya. Na masaktan, huwag niyong pansinin. Dahil umabot na doon sa punto na talagang hindi niya justify niya yung kanyang kasalanan. At yung mga leader, At yung mga leader ay inaayo. Tuwa pa nga sila eh. Sige, hindi naman. Parang okay lang yan. Kasi ang sabi ng ibang Bible scholars ay influential daw na tao yun. At mayaman, kaya hindi pwedeng i-touch. Yan ang mahirap sa church na ganyan. Kasi pag may mayaman, ay mahirap nga namang pangaralan. Dahil baka ito ay malis, o di walang tithes. Yun minsan ang kahinaan ng mga pastor. Yung hindi sila nagtitiwala sa Diyos eh. Alam mo yung pag nagtiwala ka ng pera sa tao, ibig sabihin, ang Diyos, hindi mo na pinagtiwalaan tao na eh. Sino ba ang boss mo? Yung taong yon na nagpapasweldo sa iyo, na ginagamit lang naman ng Diyos? O ang Diyos na nagbigay ng pera sa taong yun para kasweldohan? So dapat laging ang focus natin, ang Diyos, no? Siya ang ating i-please, wag yung tao. Pero hindi tayo dapat harsh ang treatment. Na kahit na ganoon na pag kami nakita tayo, yung mga ibang mga ganoon, talagang direkta sa harap ng kongregasyon, ikaw. Ipapahiya Hindi pa. ka nagbarong sa pulpito.
Ay, Parang talagang, kwento niyo po yan. oo. Biruin mo. Sabi ko, mas mahal mo pa pala yung pulpito kaysa sa taong nasa likod eh. Sino bang tinawag ng Diyos? Yung pulpito o yung nasa likod? Sabi ko, tandaan-tanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan. Oh, di ba? Tuwan-tuwa yung mga kapatirang mahihirap eh. Kasi hindi ko napigilan eh. Kasi Ikaw pa naman po ikaw ba naman ang ipahiya din sa harap ng mga kapatiran? Kasi may tamang panahon, hindi tayo dapat harsh. Kasi baka tayo makatagpo ng mas harsh sa atin. O di nakatagpo siya. Pwede namang kausapin lang kayo Na. sarili. Oo naman. Naman. Pwede namang ipatawag sa isang meeting Oo. lang, na kayo-kayo lang. Kayo lang Brad, dalawa. kanina napun ako. Alam mo, sa church na ito, mayroon tayong rule na dapat pag nag-preach, nakabarong. Yun lang naman eh. Yun ay nasanay. Kasi yung mga miyembro, mayaman eh. Takot siyang sawayin dahil mayaman. Naman pastor, pinabayaan kasi mayaman. Mawawalan tayo ng love gift. Parang doon naman sa amin po yun. Ano naman, member po siya ng isang cult, Mason, Freemason. May mga activity siya na ginagawa na ginagamit ng church pero activity nila yun. Ay hindi masaway ng mga leader. Ng ibang Pamayaman pag mason. opo, mayaman. At siyang nag-donate ng ng drum set. At nung siya ay merong hindi nakita niya parang hindi siya na-appreciate. Gusto niyang bawiin yung drum set. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Pag donation na walang kasulatan. Dapat sa isang iglesia, pag may nag-donate, kahit maliit, isulat mo at papirmahin. Para wala nang bawian. Wala nang bawian. Yan ang ginawa ko eh. May gustong mag-donate eh. Alam kong parang ayaw ding i-donate. Sabi ko, tika, kinukuha-kuha eh. Inihiram-hiram ng anak eh. Sabi ko, tika muna, gusto niyo po ba ito talaga i-donate o hindi? Kasi kung kinukuha-kuha niyo pa rin sa church, huwag niyo niyang ipahiram at nasisira po ang schedule eh. Minsan babawiin eh, magsi-service, nakapag-practice na, wala magamit. Yung mga panahong mahirap pa ang church. Sabi, idodonate ko po naman yan, pastor. Gumawa ko ng kasulatan. Pirmahan mo. For security lang po. At saka tayo po ay dapat Kristiyano na magsalita. Pag may sinabi kayo, inyong gawin. O nung pirmahan, o pag binabawi, but teka muna, nakapirma ka na, oh. Sorry na. Yan po hindi akin, yan po sa church. Doon ka po manghiram sa church. Ay sino pong kakausapin ko? Ay di mo mga board ng church. O, diba? Magmi-meeting pa po kami. Hindi po namin yan kayang pagpasyahan. Dahil ito po ay grupo ito. Ito po ay korporasyon. Hindi po pastor ang may-ari ng church. Yan po ay Panginoon ang may-ari. Pinagkatiwala sa board members ng church ang pag-deal sa mga ganyan. Hindi porkit binigay mo babawi-bawiin. Kaya kita mo, maraming churches ang nawawala ng lupa. Dahil nung matagal ng panahon, yung magulang, i-donate yung lupa. Ay namatay, walang kasulatan. Ay yung mga anak, ay di binabawi. Kawawa yung church. Binabawi na. Ay walang kasulatan talagang invalid yun. Kasi pag walang kasulatan, walang katotohanan yan. Opo. Sa civil kasi, dapat may ebidensya. O kawawa, alis sila. Gigibain. Siyempre, meron naman silang possession. Dinimanda pa rin sila. Tapos meron ng writ of demolition. O patay. Wala na silang church. Kaya dapat ay marunong din sa usaping sibil ang mga pastor. At yun din ang isa kong gustong ipaunawa sa mga pastor na i-educate din sila na narito pa tayo sa mundo, hindi lahat nakukuha sa faith. Yung mismong mga batas ay instrumento din ng Diyos. Yes. Para tayo matahimik bilang isang iglesia, tayo na may nasa demokratikong bansa. Pwede gamitin natin yung mga democratic processes. Yung rule of law, freedom of religion, freedom of speech, freedom of, expression. Para alam mo yung karapatan mo, hindi yung dito ka lang sa church, hindi ka nakakadil dito sa mga ganitong issue kasi nga di mo alam. Hindi mo ma-address ngayon ang mga miyembro sa ganitong aspeto ng lipunan. Dahil ikaw, spiritual ka lang. Kaya dapat, holistic ang isang pastor. Alam din niya mga current events sa politics, alam niya ang current events sa entertainment, alam niya kasi mga kabataan, alam nila yan hindi mo alam eh. Di ba? So dapat updated ka sa lahat ng nagaganap. Dapat nga ikaw ang pinakamatalino sa lahat. Kung tutuusin. Para pag nakinig sila, alam din ni pastor yun.
Hindi ko alam yun. So, mas tataas ang kanilang pagtingin sa iyo bilang pastor. At hindi ka ikakahiya. Kaya may mga miyembrong ikinakahiya ang pastor. Kasi hindi nag improve sa ibang area ba? Yung nagde-develop ng personality, no, dapat man lang makipagkwentuhan ka rin sa labas, kahit paano, di ba? Kay kapitan, kay konsehal, kahit paano ikay nakakasabay. Nandun lang sa... Naroon ka lang sa isang sulok ng church, tama rin na ikaw priority mo ang gawain ng Panginoon, ang Biblia, pero hindi masama. At ito'y plus factor sa iyo. Na ikaw naman ay pinakikinggan din ng mga leader ng susyedad. At paano ka magiging ilaw nga rin, di ba? Sa susyedad, kung tinatago mo ang ilaw mo. Ito nga tayo dapat na ating ipakita ang ating liwanag. Yung lampara o yung ilawan ay inilalagay sa talagang lagayan. Ganon din ang mga Kristiyano. Lalo tigit din ng pastor. Pero not too much involvement. Kasi ang mangyayari doon, mamaya kumandidato ka ng kapitan. Nawala na ang iyong pagpapastor. Anong pastor? Pero nakikita rin po nila kasi barangay na. Kahit sa maliit na sa barangay. Paano, magugulat sila, may church pala dyan. Diba? Kasi one time, kami, yung mga kabataan doon sa church, yung para pong community service, naglinis sa barangay. So nakita nung barangay captain. Yung palang church niyo ay pwede ganyan. Hindi niya, akala namin na niya hindi nag-involve sa ganito yan. Yun lang nila nalaman na ang church pala, hindi lamang yan puro spiritual. Yeah, oo. Nag-involve din sa Oo, kasi alam mo yon pagka ikaw ay napapansin, nakakaiba ka sa komunidad, may mga ilik na magigising dyan. May mga ilik dyan hindi ka napapansin ng ilik Dahil di ka nagpapakitang kilos sa kanila. Paano malalaman ng mga tao kasama doon sa election yung means? Yes. Na ikaw ay dapat makilala at marinig. Paano ka marinig ng mga elect kung ikaw ay hindi nagsasalita? Ang means ng pagliligtas ay ikaw nga bilang sugo ng Diyos Ikaw yung kasangkapan doon para ikay spokesperson doon. Tapos ikaw ay limited ang iyong involvement. Kaalaman. So, dapat science. Dapat nag-aaral ka. Dapat may libro ka rin ng science. Mga current events, mga inventions, may history. Lalo tikit, Dapat alam ang history. Yes. Para yung mga tao na mahilig sa history, alam din ni pastor yung taon na yun na may ganito palang nangyari. So, hindi sa pagpapa-impress, kundi para sa pagtitiwala. They will trust you because you are not just inventing things. You are not just saying things out of your own Kailangan wide reader. wide reader. Okay, entertain na natin ang mga tanong. Malapit na rin tayo. Malapit na rin tayo matapos. Anong unang tanong, Brother RJ? Yan. Good evening din kay Good evening po kay Russell. Modesto Lawas. Pwede na kita Master. Tingnan po natin, brother. Kulang ko yan. We will just inform you. Nakikita naman namin yung pong mga messages. Opo. Sige po. We're just preparing po. Ano pa? Christian. Good evening sa'yo. Unrighteous. Good evening, Brother Chris. Good evening po, Pastor. Ask ko lang, ang OSAS ba ay perseverance of the saints sa tulip? Hindi po. Ang OSAS po ay, ang nag-coin ay mga kalaban ng tulip. Ang OSAS ay coined ng mga, ang iniisip na ang paniniwala natin, kahit anong gawin mo, ikaw na may ligtas na, di gumawa ka na ng kahit anong gusto mo, ligtas ka pa rin. Yan po ay pejorative term sa perseverance. Hindi yan ang actual na P sa tulip. Ang nag-coin yan, yung mismong mga kalaban. At bintang nila yan, na yun ang paniniwala natin. Na kahit anong gawin mo, once saved, always saved, ligtas ka pa rin. Parang ay tinuturo nila, licentiousness tayo. Hindi po. Ang tunay na saved, siya po ay poprotektahan ng Diyos
sa pagkakasala. Yes. At kung magkasala siya, siya'y didisiplinahin ng Diyos. Hindi pwedeng magpatuloy siya kasi ang Diyos nandyan. Lagi Oo. siyang itutuwid eh. Tunay na ligtas. Hindi po pwede na magpakasama ng lubusan yan at sabihin pa rin, ligtas pa rin ako. Opo. Ayan po. Ay, hindi, alam mo, ni-research ko yung term na yan eh. Noong pa man eh. Diyos. Ang nag-coin ay mga enemy of yung assurance of yung sa perseverance. security of believers. Pejorative term nila yan. Tapos ililigaw nila na itong paniniwala nyo, misrepresentation uli kayo, hindi po yan. Ano yan? Straw man eh. Ngayon, kami po ay osasits, hindi osas. Once saved, always saved, if truly saved. Meron kasing nagsisave-savean lang eh. Nagkukunwaring save eh, kaya nawala na, o hindi na save. Gumawa na ng kahit ano at nanindigan pa rin save. Ay, hindi yung tunay na save. Kasi ang tunay na save, hindi po magpapatuloy sa paglulublob sa putik ng kasalanan. Kasi, Pwede siyang madapa, maputikan, pero hindi siya habang panahon doon. Aahunin siya ng Diyos doon. opo, kasi yung means ng para magpat ng salvation, pati yung persevering at saka yung preservation, po, Pastor, nandoon. Means ng grace ng Diyos yun para maingatan ang isang elect. So, rito pa po. Ang sabi? Kung ang Holy Spirit, kanya pa rin tanong, ang Holy Spirit ay nasa elect na, bakit po may nadadala pa sa pagkasala? Nadadapa. Nadadapa pa sa pagkasala sa malalaking kasalanan kay Rabbi Zacarias at pas ng G3 Ministry si Steve Lawson. Kasi nasa laman pa tayo eh. Ano sabi ni Pablo sa Romans chapter 7? Matindi. Sabi ni Pablo, ang isip ko tumututol, pero ang katawan ko gustong gawin. Ginagawa ng aking katawan ang itinatakwil ng aking isip. Kaya sabi ni Pablo, mayroong batas sa aking katawan, sa members ng body ko na nagtutulak sa akin para magkasala. Grabe, no? Oh. Kaya mayroong two conflicting forces within our person, in our person. There is the flesh that wants to do our own selfish wants and desires. And there is the Spirit of God inside us who wants to do the will of God. And it depends on sabi nga nung isang illustration, it depends on whom you feed more. Yung flesh mo ba, pinipid mo ng mas marami? Talagang malakas iyon, talo ang Espiritu. O yung Espiritu Santo ang pinipid mo. Ang yung spiritual ang pinipid mo, parang banal na Espiritu ay malakas sa'yo. Kaya sabi nga ng Panginoon kila Peter, the Spirit is ready, but the flesh is weak. Mahina ang katawan. Opo, sabi. And that's the reason why we need to watch out for any sin that can contaminate yung sa ating desire, sa ating isip. Kasi minsan, hindi mo na alam Yung pala, may desire ka pala na akala mo masarap. At masarap kasi sa pakiramdam Yung pala ay mali. Hindi mo inaaming mali. Kasi yung flesh mo na ang naghahari. Sunod mo na ang sarili mo kagustuhan. Kaya that's why, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung feeding, yung pagbabasa, reading of the Word, it's very, very important sa atin. Lalo na dun sa wala pa namang malalim na kaalaman sa salita ng Diyos Kakita mo, maraming Kristiyano ang nag-uumpisa, excited na excited. Revive. Parang talagang, kahit saan mo dalhin. On fire. Puro hallelujah, praise the Lord. Biglang may dumaang tukso. Bagsak, lagapak. Kasi nga nagtiwala na siya sa sariling kakayahan. Kaya nga ang sikreto dyan, don't trust in your own You trust your heart. strength. Don't trust your heart. Don't trust your own intellect. Trust only the Word of God. If something is going against the Word of God, if a thought goes against the Word of God, if an act goes against the Word of God, if a desire goes against the Word of God, then that should be stopped. That should be annihilated. Patayin mo na agad. Kaya, yun po ang dahilan. I don't judge kung sila tunay na Kristiyano o hindi. Naalala ko. Si Rabbi Zacarias, saka si Stephen Dawson. We don't judge if they are saved or not.
Wala tayo doong karapatan na mag-judge. Pero syempre, nagkasala sila. Kaya nga, ang pagkakaiba lang sa dalawa, si Rabbi Zacarias, continuous yung pagkakasala. Matagal na panahon, namatay na siya ng matuklasan. Ito namang si Stephen Lawson, kusa siyang bumaba nung sumuko siya at talagang nagsisi. Sabi nga ay, ang sabi niya ay hiccup. It's just a hiccup. Yung description niya sa pagkakasala, parang siya yung naghikab lang. Ay, hindi, yung nasinok. Nasinok. Nasinok siya. Nandisalayan yung ano Nalisalan yung ano. Nga. I do believe that even giants of faith ay talagang magkakasala eh. Dahil walang hindi magkakasala habang nasa katawan kahit gaano ka nakalakas. Sabihin ko sa iyo. Yung iba lang kasalanan kasi sa isip lang kasi hindi nagagawa. Opo. Lahat ng Christian, no? Siguro. Oo. Ay, nako po. Walang pagkakaiba po yun. Yung nag-isip ka at nagawa mo, pareho lang. Kaya lang, mas malaki ang consequence nung nagawa. Kasi may nakakita. Hindi lang pati. Kasi nagawa mo na. So may resulta na yan sa buhay ng iba. Ikaw naman, naisip mo lang, sa'yo lang ang result. Sa'yo lang ang parusa. Hindi na yung iba nadadami. Naalala ko po, Pastor, yung sabi ni John Owen, sa kanyang book na Mortification of the Flesh. Yung patayin mo ang kasalanan, kung hindi, ang kasalanan Ang papatay sa'yo. Ang kasalanan ay parang ahas. No? Na pag inilagaan mo, tutuklawin ka. Yes, So you must get rid of that snake. Kasi that is snake. Any sin is a snake in your life. Yeah. Once you feed it, it will bite you. And it will sting. Yun. Last po, Pastor. Paano po kaya ang klaseng pagpapalo ng Diyos ang mararanasan ng isang elect na nagkasala, lalo na kung malaki? Kakasala pero nagpapatuloy sa paglilingkod. Meron pong pwedeng patayin na siya ng Diyos. Pwede siyang bawian ng buhay. Pwede siyang pilayan. Pwede siyang bulagin. Pwede siyang pahiya sa madla. Yun ang palo minsan ng Diyos. Yeah. Yung pagkapahiya. Pwede siyang mabilad, no? Sa sobrang kahiya. At pwede siyang magkasakit. Pwede siyang magkasakit. But not necessarily ay yun ang mangyayari. Depende sa kung ano yung palo ng Diyos. Eh. Maaring ang mamroblema siya sa kanyang anak, sa kanyang asawa, o sa ibang bagay. No? Kasi nga, may kasalanan siya na nakaapekto na doon sa mga taong yon. Kaya po, talagang kailangan magbantay po tayo. Yes, Christians. Hindi po tayo immune sa pagkakasala. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay naligtas lang dahil hindi sa tayo mabuti talaga at tayo ay righteous. Biyaya lang po, kaya po tayo na-save. At kahit sino ka pang nagsasabi na ikaw ay banal, magbantay ka. Hindi ka na banal. Once you claim that you are holy, you are a liar because you are not experiential. Ito po, Pastor, yung gandahan ng reform, no? Dahil humbling talaga po yung grace of God. Yung doctrine of grace, kinikilala natin na tayo ay rich. Makasalanan talaga tayo ay depraved. Ito po. Alam natin na tayo ay makasalanan pero tayo po ay pinawalang sala lang. So, kaya tayo ay hindi magmamalaki. yes po. Wala tayong... At saka hindi tayo mapanghusga. Yes, yun po yung... Hindi kayo ng mga Armenian na mapanghusga sila. Kasi may faith, may sarili silang righteousness pa eh. Parang mas advanced kami. Kasi kami, may natira pa, kayo wala na eh. At kami may ambag. Yan ang ano. Yan, last, Johnny Marcelo. Dyan. Okay, Brother John. Sir, ang study ko po last night at Philippians chapter 2. Ang tanong ko po, may connection po ba ang perseverance of saints sa work out of your salvation with fear and trembling? Alam ko naman po na ito ay working out to be obedient sa Diyos at ito ay hindi works para sa salvation. Ang focus po ng tanong ko ay doon sa fear and trembling while working out your salvation. Ano po ang connection nito, if any, perseverance of the saints? O ang perseverance ba ay only for doon sa trials and tribulations na binibigay sa atin that God will see us through? Salamat po. Magandang tanong, no? Maganda.
First of all, ang perseverance po, pag sa Reformed theology, ay in general yung even sin, we can persevere. Even if we undergo yung temptation. Temptation din, we persevere. It's not only trials and tribulations. So general siya na talagang tayo magpapatuloy. Magsitsaga tayo hanggang wakas. Dahil tayo ay iniingatan din ng Diyos. Ngayon yung working out your salvation with fear and trembling, may connection pa rin po. Yung perseverance ay, yun yung result noong inward na working in, yung tawag dyan, inward working of the Spirit so that we can be holy. Yung perseverance, yun yung external. Yun yung working out. Yung preservation, yun yung sa loob. Opo. Mayroong working Kaya dalawa yun preservation, ang Diyos ay gumagawa sa atin, pinipreserve tayo, iingatan tayo, sinasaway tayo, pinapalo tayo, yun yung preservation. At yung perseverance, yun yung ating action matapos tayong paluin, matapos tayong i-guide, matapos tayong disiplinahin, at turuan. So, combination siya Opo. Kaya, ang Diyos ang gumagawa sa atin upang ating maipamuhay, perseverance, ang nagagawa niya sa atin, yung kanyang pag-preserve sa atin. Kaya, eventually, ay hindi ka talaga mawawala sa kaligtasan. Yes. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ay eternally secured Opo. dahil iniingatan ka ng Diyos at ikaw naman ay nagbubunga din naman ng kabanalan. Yung pag-iingat na yon sa atin, pagtuturo sa atin, nawa-workout natin. Kaya nga, monergism pa rin We persevere because God preserves. Yes. Parang po, Pastor, ewan ko kung tama dito. Yung Holy Spirit ay nag-work sa atin, kaya tayo ay na-workout natin. Yes. So, He's working in you Yes. so you can work out your salvation. Holy Spirit pa rin talaga. So, hindi sa atin yung perseverance. Yun. Yun ay result lang nung preservation. Yes. Klaro po, Pastor. Okay. May yellow warning na. Okay. Siguro po. Wag siguro. Magpaalam na tayo at may warning na, yellow na. So, kami naman po ay magbabalik at patuloy po kayong sumabaybay sa ating live podcast ng The Narrow Gate Ministry. Magbabalik po kami sa Webes. Another new topic. Okay, kung mayroon po kayong gustong topic na aming tatalakayin, gusto niyo aming talakayin, i-comment niyo lang po dyan sa comment section. Yes. At amin pong bibigyan pansin kung maaari po natin talakayin yan. Research po natin. I-research natin. Okay? At kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you.